Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, dahil sa pagliligtas ni Melandro kay Angela sa mga lalaki na nambastos sa kanya, diyan nag-umpisa ang paglalapit nila at nangako na tulungan niya sa problema nito. Nung umuwi, ay naikwento kay Rona kung bakit siya nagabihan. Sa paglipas ng mga araw, lagi nang sagutan nila dahil sa kawalan ng anak. Nasasaktan si Rona sa pangungulit ni Melandro. Nasabihin na payagan siya na magkaroon ng anak sa ibang babae. Hindi na niya makaya ang sakit na nararamdaman at nagdesisyon na kausapin si Carmela. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Kung May Babalik Ko Lang. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. The memories shared together kept that love alive. I can't forget it. Mabuti at nagbakasyon kayo sa inyong trabaho, Mami. Talagang gusto ko kayong kausapin. Hindi ko na kaya. Ano naman ang problema ninyo ni Melandro? Lagi na lang kayong nag-aaway o kaya sinasaktan ka ba? Hindi niya ako sinasaktan. Pero nasasaktan ako. Akalain ninyo na sinabi na naman kaninang umaga na payagan ko raw na magkaroon ng anak sa ibang babae. Ano? Nawalan na siya ng delikatesa. Parang wala siyang pinag-aralan. Hindi ba niya naisip na masasaktan ka ng gusto dyan? May iba pa akong sasabihin sa inyo, Mami. Hindi ko na kaya na ilihim pa. Pero natatakot ako na malaman ni Melandro ito. Baka ito ang sisira sa aming pagsasama. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa inyo. At inaasahan ko na kayo ang makakaintindi sa akin. Rona. Nag-aaral ako sa kolehiyo noon nang sinaway ko ang kagustuhan ng daddy ko na hindi pa ako makikipagnobyo. Pero nahulog ang damdamin ko kay Bernard at hindi na ako nakatanggi noon nang niyaya ko na mag-inuman kami. At nung nalasing kami,
ay hindi ko na napigilan ang nararamdaman ko. Rona, Nagbunga ang aming pagkalimot. Ang masakit. Tinakbuhan ako ni Bernard. Tinakbuhan niya ang tungkulin niya sa akin. Natakot ako. Naitakwil ako ng aking mga magulang. Kaya nagdahilan ako na gusto kong ituloy ang pag-aral ko sa Baguio. At doon ako nanganak na hindi alam ng mga magulang ko. ano? Dahil hindi ka pa makapagdesisyon. Kung ano ang piliin mo, na modelo ng cellphone, ako na lang pipili. Ito. Sir, Magustuhan mo ito? nakakahiya, sir. Ang mahal niyan. Ha? Para sa akin, sobrang mahal yan, sir. Nakakahiya sa inyo. Ay nako, magre-regalo na nga ako. Eh di, yung gustong-gusto ko na. At sigurado. Pero nakakahiya sa asawa ninyo, sir. Hindi mo problema si Rona. Mabait ang asawa ko. Yung iba na lang po, nahihiya ako na gumamit ng cellphone na kagaya niyan. Kung makita ng mga kaklase ko, baka kung anong sabihin nila sa akin. Bakit sila ang isipin mo? Wala silang pakialam sa buhay mo. Hindi ninyo naiintindihan, sir. Nahihiya sana ako na sabihin sa inyo ito, pero talagang nakakahiya, sir. Hindi ako dapat gumamit ng ganyang kamahal na cellphone. Ito na ang araw natin. Naganak ka na hindi alam ng mga magulang mo, pero nasaan na yung anak mo? Pinaampon ko sa isang kakilala. Ipinangako na aalagaan niyang mabuti ang anak ko at ituturing niyang tunay niyang anak. Pero nakokonsensya ako at ganun na lang ang galit ni Daddy nang malaman na nanganak akong dalaga. Sana hindi mo pinamigay ang anak mo. Wala ka bang konsensya? Hanggang ngayon ay nakokonsensya ako. At yung nagngangalang Bernard, nasaan na? Nabalitaan kong namatay na dahil sa pagka-aksidente niya sa motor. Nag-asawa kayo ni Melandro na hindi niya alam na may anak ka? Na nanganak ka? Ganon? Natatakot ako, Mami. Natatakot ako na mawala siya dahil mahal na mahal ko si Melandro. Girl, I need you. I need your love. Anong oras na naman kaya makakauwi si Melandro? Kahit hindi ako papasok sa ospital, mahirap na hindi kami magkita ng asawa ko. Parang sinasadya niyang iwasan ako. Nasasaktan na naman ako. Si Mami Carmela, may nakalimutan yata na sabihin sa akin. Hello, Mami Carmela? Oh, Rona. Ano, nakauwi ng asawa mo? Wala pa nga, Mami. Lagi na lang ganito ang kalagayan naming mag-asawa. Mabuti kung wala pa. Yung pinagtapat mo sa akin tungkol sa anak mo, naalala ko ang sanggol na iniwan ng ina niya doon sa ospital. Ha?
Huwag ka sanang masasaktan sa sasabihin ko. Huwag ka nang mag-ampon. Bakit hindi mo hanapin ang anak mo? Mami. Paano ko pa siya makikita? Alam na, doon ang tinitirahan nila. Napuntahan namin ng dati noon. Ay, si Milandro ba ang naghatid sa'yo, Apo? Bakit hindi na siya tumuloy? Hanggang sa may gate lang siya, Lolo. Napagod daw at kailangang magpahinga. Ay, oo nga pala. May ipapakita ako sa inyo. Sandali lang. Kunin ko sa bag ko. Ito po, Lolo, oh. Cellphone naman yata yan. Ang ganda at bagong-bago. Binili ni Sir Melandro para sa akin. Para daw matawagan niya ako. Nahihiya nga ako, pero pinilit niya. Ay, Bakit napahinga kayo ng malalim, Lolo? baka may ibang patutunguhan ang pagregalo niya sa iyo, Apo. Ayaw kong mapahamak ka. Kamag-anak ko lang ang mama mo. Pero itinuring kong tunay na anak si Laura. At ipinangako ko sa kanya na aalagaan kitang mabuti. Huwag sana kayo mag-isip ng masama, Lolo. Mabuting tao si Sir Melandro. Naawa lang sa akin at alam ko hindi siya magsasamantala dahil nakita niya ang kalagayan ng ating pamumuhay. Ay, sana nga at ganyan. Maganda ka, Apo. At napaka-inosente ng itsura mo. Kung isa ka sanang kristal, ay ayaw kong mabasag ka. Si Lolo naman. Salamat, Lolo, ha? Ganito po kasi, papasok ako sa paaralan sa umaga. Magtatrabaho naman ako sa hapon. At hindi bali na matagal akong makatapos at makatulong din ako sa inyo. Melandro, ikaw pa lang nasa tabi ko. Hindi ko namalayan ang pagdating mo. Anong ibig mong sabihin? May iba na tumatabi sa'yo? Bakit ka pa bumangon? Binabalaan kita, Rona. Huwag mong tangkain na magtaksil sa akin. Isipin mo, wala kang ganitong buhay kung hindi kita inasawa o pinakasalan. Huwag ka sanang manghinala ng mali sa akin. Hindi ko kayang magtaksil sa'yo. Itigil mo na yung pag-inom mo. Hating gabi na. Matulog ka na lang. Ikaw ang kailangang matulog, Melandro. Dahil napagod ka doon sa opisina. Hindi ba pang-umaga ang duty mo? 2:00 ng hapon ang pasok ko. Pero kung hindi ka pa matutulog, ay mauuna na lang akong matulog. Gaya ng dati, Mami. Maagang lumalabas ang asawa ko. Kalalabas lang niya. Ano kaya kung ipagtapat mo na lang kay Melandro ang tungkol sa panganganak mo? Mas lalong magagalit yun kung matagal na hindi mo sabihin. Natatakot ako. Baka yan ang magiging dahilan na magugulo ang aming pagsasama. At paano ko hahanapin ang anak ko? Wala ka bang pwedeng pagtanungan? At teka, nag-asawa kayo, hindi ba niya nahalata na may anak ka o may nangyari na sa inyo bago siya? Sa bagay,
Alam ko, hindi mo masagot yan. Pagkatapos kong pinabayaan ng anak ko, ano kung malaman na ako ang tunay niyang ina? Baka magalit at isumpa ako. Nandyan, talagang maraming problema ang haharapin mo. Subukan mo muna. Atrasado na. Pero ang mahalaga niyan, alam mo na may kasalanan ka. Hindi lang sa anak mo, kundi sa asawa mo mismo. Naguguluhan talaga ako. Kahit hindi pa malalaman ni Melandro ang tungkol sa anak mo. Teka, pareho tayong panghapon, kaya pagsama tayo bukas ng umaga para matulungan kita sa problema mo. Salamat po. Iisipin ko pang mabuti ang lahat. Tatawagan ko ang dati kong kaklase doon sa Baguio. Magtatanong ako sa kanya tungkol sa kaibigan ko na pinag-iwanan ko ng anak ko. Girl, I need you. I need your love. May dadaluhan akong meeting. Isama sana kita. Pero walang maiwan dito sa opisina, Angela. Matagal po ba kayo, sir? Hindi ko alam. Kung wala pa ako hanggang alas 5, umuwi ka na lang. Kung may maghahanap po sa inyo, Walang naka-schedule na appointment ako. Kung bigla na may pumunta, tawagan mo ako para may schedule ang pagharap namin. sige po, sir. Hinibali at kabisado mo na ang trabaho mo. Kung may hindi mo masunod, magpapatulong ka sa dati na sekretarya ko. Magandang umaga po, madam. Ano po bang maipaglilingkod namin sa inyo? Sino po ba sila? Ako si Rona, asawa ni Melandro. Nandito ba ang asawa ko? Ay, hindi pa po natatagalan na lumabas si sir. May meeting na dadaluhan. Masaya po ako makilala ko kayo. Ako po si Angela. Ikaw palang bagong empleyada. Ako nga po, ma'am. Pumasok po kayo. Ano pong gusto niyong merienda? Salamat na lang. At hindi ako magtatagal. Sabihin mo kay Melandro na pumunta ako dito. Opo, ma'am. Makakarating kay sir. Mabuti na lang naalala kitang tawagan kanina. Nagmamadali akong umalis. At balikan ko na lang sila mamaya. At magya-jamming daw kami. Sana sumakay na lang po ako sa taxi pero tamang-tama naman na dumating na kayo. Iniisip ko ang nangyari sa'yo nung nagkakilala tayo. Sa ganda mong yan, may mga matutukso na mambastos sa'yo. Salamat sa pagmamalasakit ninyo sa akin, sir. Ay, may sasabihin pala ako sa inyo. May pumunta kaninang hapon, si Ma'am Rona. Ano? Misis nyo daw. Ang ganda pala ng asawa ninyo. Parang mahigit 20 lang ang edad nila. Matanda na yun. Ano raw ang sadya niya? Kayo lang ang hinanap. Pagkatapos, nagpaalam na po. Madalang na mamamasyal doon si Rona sa opisina. Kanina naman. Ang bait naman ng asawa ninyo, sir. Ang lumanay ng pakikipag-usap. Para lang kami mag-ina. Ano? Ang swerte ko siguro. Kung kayo ang naging magulang ko. Ang saya sana. Yan ang nagustuhan ko sa iyo, Angela. Gusto kitang kausap.
Mabuti sana, ano sir? Maibigay lahat ang gusto ko kung kagaya ninyo ang mga magulang ko. Ibang problema ng mga mayayaman. Hindi lang pira ang nagpapasaya sa tao. Sa bagay, napansin ko kay Ma'am Rona, parang ang lungkot niya. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat. Kung ganito, na nag-iisa ko dito sa bahay, nakadarama ako ng kalungkutan. Ang tagal ko nang nangulila sa anak. Pero hindi kaya ni Rona na ibigay. Siyang hila. Pinapangarap niya na sana kami ng magulang niya. Pero hindi lang isang anak ang darama ko sa kanya. Pero ang laki ng agwat ng aming edad. Parang anak o apo ko na kung maaga akong nag-asawa. Mabuti naman at may kutsi kang magamit, Rona. Galing ang kotseng ito kina Attorney Javier, Mami. Si Attorney Javier ang nagmamahala sa negosyo ng Daddy. Mas mabuti sana kung ikaw na lang ang mamahala sa negosyo niya. Hindi ako sanay na humawak ng negosyo, Mami. At malapit na magkaibigan noon sina Daddy at si Attorney Javier. Namasyal pala ako kahapon sa opisina ni Melandro. At nakilala ko ang bago niyang empleyada, si Angela. Ano naman ang tungkol kay Angela? Batang-bata pa siya. Siguro 18 years old na siya. Maganda. Pero baka matukso ang asawa ko sa kanya. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Isipin mo na lang yung anak mo. Nahanap ko ang Facebook ni Pamela. Kaya susubukan kong tawagan siya bukas. Ang tagal na pala na hindi tayo magkausap. Masaya ako at umasenso na ang negosyo mo. May maalala pala ako. Wala ka bang balita tungkol kay Laura? Ha? Matagal nang patay? Paano na yung bata? Alam ko, dalaga na yun. Ano? Inuwi ng isang matanda dito sa Ilocos? Ano ang pangalan niya? Ang sakit ng ulo ko. Si Melandro. Sige. Sige na, Pamela. Bye. Baka marinig ni Melandro pag-usap namin ni Pamela. Sino bang kausap mo sa cellphone mo, Rona? Bakit mo pinatay ang cellphone mo nang lumapit na ako sa'yo? Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na mangyayari?
Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinabagatang Kung Maibabalik Ko Lang. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision Glete Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. And take your place deep within, forever in my heart.